Nagsimula ang kwento kay Takumi na palutang-lutang sa isang walang hanggang kawalan. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ang tanging naaalala niya ay ang liwanag na bumalot sa kanya. Bigla, napunta siya sa isang kakaibang lugar. May isang pinuno na nakatayo sa harap niya at nagsabi, maligayang pagdating sa mundo ng Midgard. Ikaw ay ipinatawag bilang isa sa mga piniling bayani. Nagpakilala siya. Ako si Norn. Ngunit agad ding humingi ng paumanhin si Norn. Paumanhin, nagkamali kami. Hindi ikaw ang dapat naming ipatawag. Napatitig si Takumi, litong-lito. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sumagot si Norn, ipapaliwanag ko ng maayos. Pumipili kami ng grupo ng mga bayani ng random para dalhin sa mundo ng Midgard. Pero hindi ka kabilang sa mga napili. Nagkaaberya ang sistema kaya ka napunta rito. Ipinaliwanag pa niya na mapanganib ang ritual ng pagpapatawag dahil magkaiba ang batas ng kanilang mundo at ng mundo ng tao. Kahit isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng pagkawasak ng buong lungsod ng Midgard. Kaya agad niya itong inayos ng mapansing mali ang nangyari. Nagtanong si Takumi, nasaan ang mga bayani na kasama kong tinawag? Sagot ni Norn, ang mga tamang napili ay nasa imperyo ng Sedonia. Kung ganoon, pwede mo ba akong ibalik sa mundo ko? Tanong niya. Malungkot na umiling si Norn. Hindi ko kaya. Random ang pinipili ng sistema at paulit-ulit itong nagkakamali. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? Tanong ni Takumi. Wala kang ibang pagpipilian kundi ang mamuhay dito sa Midgard, sagot ni Norn. Hindi kita maaaring ipadala sa Sedonia dahil magulo ang sitwasyon doon. Sa halip, ipapadala kita sa isang mapayapang lugar kung saan maaari kang magsimula ng bagong buhay. Isang mundong puno ng kababalaghan. May mga demonyo, halimaw, at dragon ba roon? Tanong niya. Ngumiti si Norn. Oo, pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kita gamit ang aking mahika. Sa sandaling iyon, nakita ni Takumi ang kanyang stats. 17 taong gulang siya, ngunit wala siyang kahit anong skill. Ipinaliwanag ni Norn, may dalawa kang pagpipilian, combat skills o production skills. Sa combat, may swordsman, mage, knight, at hunter. Sa production naman, herb specialist, alchemist, at farmer. Umiling si Takumi. Ayoko ng combat. Ayokong mapasok sa gulo. Production skills na lang. Tinipon ni Norn ang kanyang mahika at ibinigay sa kanya ang mga kakayahan. Gamitin mo ito ng maayos. Makakatulong ito sa iyong mabuhay. Pagkatapos, ipinadala siya sa isang lugar na tinatawag na Asgard. Pagdating ni Takumi sa bagong mundo, tumingin siya sa tubig at napansin niyang nagbago na ang kanyang anyo. Binuksan niya ang dala niyang bag, may mga kagamitan, kutsilyo, pagkain, at pera. Sinuri niya ang kanyang abilities. Level 1 pa rin siya, pero may mga bagong skills na. Mga regalong ibinigay ni Norn bilang kabayaran sa pagkakamali. Subukan ko nga, bulong niya. Sinubukan niya ang fire magic pero nag-atubili siya, baka masunog ang kagubatan. Kaya water magic ang ginamit niya, kasunod ang hangin at stone orbs. Napangiti siya, pakiramdam niya, buhay na buhay siya. Samantala, sa ibang lugar, unti-unting inihayag ng isang babae ang kanyang mukha. Ako ang unang emperatrice ng imperyo ng Sidonia. Ang pangalan ko ay Elizabeth. Isang batang babae ang nakatitig sa kanya, nanginginig sa takot. Biglang may lumitaw na notification, nakakuha siya ng bagong skill, Revelation. Mahinang bulong niya, mapanganib siya, hindi natin siya dapat pagkatiwalaan. Bumalik ang eksena kay Takumi na kaka-rating lang sa nayo ng Berg. Mainit siyang tinanggap ng mga tao, pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanilang anak. Mabait kang tao, sabi nila. Nagpasalamat si Takumi at nagtanong kung maaari siyang manatili roon pansamantala. Siyempre. Ang nayo namin ay tahanan mo rin, sagot nila. Ikinwento nila ang tungkol sa mga halamang gamot at mga hilaw na materyales sa paligid. Kumislap ang mga mata ni Takumi, sakto sa pinili niyang landas. Ipinakilala siya kay Bon, ang panday ng nayon, na magbibigay sa kanya ng materyales. Wala mang bakanteng bahay, inalok siya ng mga taga-nayon na ipagtayo siya ng sarili niyang tirahan. Tutulong ako, sabi ni Takumi. Gamit ang mahika, nilinis niya ang lupa, pero bigla siyang nanghina, ubos ang halos lahat ng mana niya. Sa sandaling iyon, nakakuha siya ng bagong skill, mana control. Tinulungan siya ng mga taga-nayon. Sapat na yan. Kami na ang bahala. Sa huli, natapos ni Takumi ang sarili niyang bahay gamit ang kanyang mga bagong kakayahan sa paggawa at panday. Habang sinusuri ang kanyang skill list, napansin niyang may warrior at fighter pa siya. Pinalitan niya ito at pinili ang alchemist. Sinubukan niya ang mga materyales mula kay bone, iron, copper, at silver ores. Gamit ang alchemy, fusion, at decomposition, nagsimula siyang mag-eksperimento. Sa wakas, nagawa niya ang kanyang unang iron ingot. Lumabas ang notification, nakuha niya ang alchemy skill.
Excited siya kaya tuloy-tuloy siyang gumawa ng ingots gamit ang lahat ng mana niya. Ngunit nang dumating si Molly, nakita niya itong nakahandusay sa sahig. Akala niya'y napahamak na si Takumi sa sobrang pagod. Galit na sabi ng mga taga-nayon, sobra-sobra ang paggamit niya ng mana. Agad nila siyang pinainom ng magic potion. Mula noon, binantayan nila siya habang nag-aalchemy para hindi na niya maubos ang sarili niya. Kalaunan, nakagawa siya ng iba't ibang uri ng ingot, iron, copper, gold, at silver. Nakipagtulungan din siya kay Bone gamit ang fire magic para makagawa ng mas malalakas na armas. Lalong tumaas ang kanyang alchemy at blacksmithing skills. Isang araw, humingi siya ng healing potion sa ama ni Molly para subukang gumawa ng sarili niyang bersyon. Nang matapos, iba ang kulay nito. Napagtanto niya, ginamitan niya ito ng water magic kaya nagbago ang itsura. Pagkatapos, pumunta siya sa kagubatan para mangolekta ng mga halamang gamot. Ngunit nang tikman niya ang isa, biglang bumigat ang katawan niya, hindi siya makagalaw. Na-paralyze siya. Agad niyang ginamit ang healing magic sa sarili. Gumana ito, at nakakuha pa siya ng 2 bagong skill, poison resistance at paralysis immunity. Pagbangon niya, biglang lumitaw sa likod niya ang isang napakalaking armored boar. Kinabahan si Takumi. Hinawakan niya ang sibat at inihagis ang kutsilyo, tumalbog lang ito. Sinugod niya ang halimaw, pero nabali ang sibat. Buti na lang at nakaiwas siya. Wala na akong choice. Gumamit siya ng water, wind, at stone magic, pero walang epekto. Mas lalo pa siyang nagulat nang may lumitaw na makamandag na gagamba sa likod niya. Napapalibutan na ako, dito na ba ako mamamatay? Ngunit sugatan ang gagamba. Sumugod muli ang baboy, pero sa mismong sandaling iyon, tumalon ang gagamba at hinaranggan ng atake para iligtas si Takumi. Inilaglag ito ng baboy at muling hinarap si Takumi. Sa huling pagkakataon, ginamit ni Takumi ang kanyang alchemy. Lumundag siya at ginamit ang decompose sa katawan ng halimaw. Sa isang iglap, bumagsak ang armored boar. Hingal na hingal, bulong niya, buhay pa ako. Agad niyang pinuntahan ang gagamba at pinagaling gamit ang mahika. Biglang may lumitaw na notification. Nakuha ni Takumi ang skill na Tamang. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang emosyon ng gagamba. Para bang kumapit na ito sa kanya at gustong manatili sa tabi niya. Isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isama mo ako, Takumi. Gusto kita. Napansin niya ang marka sa likod nito na parang dahon. Bibigyan kita ng angkop na pangalan. Dahil sa dahon sa likod mo, tatawagin kitang Cade. Mukhang natuwa ang gagamba. Biglang nagbago ang katawan nito, lumaki at tuluyang gumaling ang naputol nitong paa. Pagbalik ni Takumi sa nayon, nagulat ang mga tao. Napatay niya ang armored boar at may dala pa siyang higanteng gagamba. Nagdala ka pa ng makamandag na gagamba. Hindi ka ba natatakot? Tanong nila. Kalmado lang, sagot ni Takumi. Mabait siya. Natame ko siya gamit ang mahika. Kasama ko na siya ngayon. Namangha ang mga taga-nayon. Ito ang unang beses na may gumamit ng tamang magic sa aming nayon. Magdaos tayo ng malaking handaan gamit ang karne ng baboy, sabi nila. Nagtipon-tipon sila at nagsalo-salo. Habang kumakain, sinabi nila kay Takumi, bakit hindi mo ibenta ang balat ng baboy sa lungsod? Napakamahal niyan. Sa Bolton, pinakamainam itong ibenta. Samantala, masayang nakikipaglaro si Cade sa mga bata. Masaya ang buong nayon dahil kay Takumi. Malaki ang ipinagbago ng nayon dahil sa kanya. Pero hindi siya mananatili dito habang buhay, bulong nila. Sa dami ng kakayahan niya, nakalaan siya para sa mas malawak na mundo. Sa ibang lugar, may isang babae na nakatanaw sa bintana, malalim ang iniisip, ngunit walang nakakaalam kung bakit. At sa malayo, pinagmamasdan ni Norn si Takumi na pagtatanto na unti-unti na itong nakakaangkop sa mundong ito at mahusay nang nagagamit ang kanyang mga kakayahan. Kinabukasan, nagising si Takumi na nakatali sa sapot ni Cade at nakasabit sa gitna ng kanyang kama. Ano ang ginawa mo sa akin? Humingi ka ng tawad ngayon din, sigaw niya. Iniwan mo ako mag-isa, reklamo ni Cade. Wala kang pakialam sa akin. Pasensya na, sagot ni Takumi. Maglalaan ako ng oras para maglaro tayo. Sa tuwa, tumalon ang gagamba sa kanya kahit nakabalot pa rin siya sa sapot. Biglang pumasok ang isang babaeng taga-nayon na may dalang pagkain at natulala sa kanyang nakita. Huwag mong isipin ng mali. Naglalaro lang kami, paliwanag ni Takumi. Kalaunan, ginamit ng mga taga-nayon ang seda ni Cade upang gumawa ng mga damit. Napakamahal ng mga damit na gawa sa spider silk. Mga maharlika lang sa lungsod ang nakakabili nito, sabi nila. Nagsimula silang mangolekta ng mas maraming seda upang makagawa pa ng mga damit. Sinubukan ni Takumi silang pigilan. Hindi niya kayo maiintindihan. Ngunit nagulat siya nang sumunod si Cade at ibigay ang seda na hinihingi ng mga tao. Nangyayain niya itong maglaro, tumalikod si Cade at malamig na sumagot, abala ako ngayon.
May ginagawa ako. Pagkaraan, pinuntahan ni Takumi si Bob na panday na gumawa ng matibay na baluti para sa kanya tuwing pupunta siya sa kagubatan. Sinabi ng ilan sa mga taga-nayon kung nais mong ipagpatuloy ang production path, hindi sapat ang nayon natin. Kulang ang mga materyales dito. Kailangan mong pumunta sa lungsod. Sa susunod na linggo, may darating na malaking mangangalakal mula sa Bolton. Isasama ka namin sa kanya. Habang paalis si Takumi, nakasalubong niya si Martha na may dalang sirang karne ng kuneho na itatapon na sana. Agad niyang ginamit ang purification magic. Nalinis ang karne at naging maayos muli. Nagulat si Martha. May purification magic ka. Ang may ganitong kakayahan ay maaaring kumita ng malaki. Pero huwag mong ipaalam ito sa lungsod, babala niya. Baka pagsamantalahan ka. Bago umalis, gumawa si Takumi ng protection na hadlang sa buong nayon upang mapanatiling ligtas ito laban sa mga halimaw. Nang dumating ang mga ngalakal na si Papay, namangha siya sa laki ng pader na nakapalibot sa maliit na nayon. Ipinakilala siya ng mga taga-nayon kay Takumi. Siya ang magdadala sa iyo sa Bolton. Bago umalis, nagbigay si Takumi ng mga healing potion na siya mismo ang gumawa. Gumawa ako ng 100 bote. Gamitin ninyo kapag kailangan. Namangha si Papak sa kanilang kalidad. Bilang kapalit, binigyan si Takumi ng damit na gawa sa seda ni Cade. Nagpaalam siya at umalis patungong lungsod ng Bolton. Sa loob ng karwahe, nakilala niya ang 3 S-rank adventurers na kilala bilang Lion's Fang. Sila ang magpoprotekta kay Papak laban sa mga bandido at halimaw. May isang nagtangkang asarin si Cade, ngunit agad itong tumalon sa kanyang mukha. Maya-maya, naging komportable rin si Cade sa isa pang adventurer at natulog sa tabi nito. Habang naglalakbay, kinausap siya ni Papet. Gusto kong gumawa ka ng healing potions para sa akin, katulad ng ibinigay mo sa nayon. Babayaran kita ng malaki. Biglang huminto ang karwahe. May grupo ng goblins na hamarang sa daan. Agad kumilos ang 3 adventurer at mabilis na pinatay ang mga ito. Pagkatapos ng laban, kinuha nila ang mga magic stone mula sa mga bangkay upang ibenta sa guild. Pagkalipas ng 3 araw, dumating si Takumi sa Bolton. Namangha siya sa laki ng lungsod at sa dami ng kalakalan. Ito na ang tamang lugar para magsimula, isip niya. Pero kailangan ko munang magparehistro sa Adventurers Guild. Agad siyang pumunta roon at nagparehistro. Pagkatapos, muli siyang nakipagkita kay Papet. Ibinigay niya ang isa sa kanyang potion at namangha ang mga ngalakal sa kalidad nito. Nagulat si Takumi sa sobrang taas ng halaga ng potion. Gagawan kita ng lugar, sabi ni Papay. Isang base kung saan makakagawa ka ng maraming potion. Inutusan niya ang kanyang tauhan na ihatid si Takumi sa bago nitong tirahan. Pagdating doon, namangha si Takumi. Malaki ang bahay, ngunit mura ang renta. Sigurado ka bang hindi ito pinamumugaran ng multo? Tanong niya. Sa tabi ng bahay, may maliit na workshop. Ngumiti si Takumi. Ito na ang perpektong lugar para magtrabaho, naisip ni Takumi. Habang naglalakad siya kasama ang tauhan ni Papak sa mga lansangan, kumalat ang mabahong amoy sa paligid. Tinaakpan ni Takumi ang kanyang ilong. Paliwanag ng tauhan, sira na ang sewer system ng lungsod. Ang mga maharlika, ginagamit lang ang purification magic sa sarili nilang mga mansyon. Wala silang pakialam sa iba. Napakunot noo si Takumi. Kung ganoon, maaari kong ayusin ang mga imbornal gamit ang purification. May pumasok na ideya sa isip niya. Naisip niyang gumawa muna ng simpleng kagamitan, isang palikuran. Tinipon niya ang kanyang mahika, pinagsama ang fire at light magic, at ginawa ang kauna-unahang palikuran. Naubos ang kanyang mana, ngunit nadala niya ito pabalik at inilagay sa kanyang bahay. Habang nasa loob si Takumi, bigla niyang narinig ang sigaw ni Papek, agad siyang lumabas at nakita niyang binalot ni Cade ng sapot ang mga ngalakal at idinikit ito sa pintuan. Matapos siyang pakawalan, humingi si Papek ng pahintulot na gumamit ng banyo. Pagpasok niya, natigilan siya sa kakaibang kagamitan. Ano ito? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Takumi, isa itong purification toilet. Kapag ginamit, ang dumi ay automatikong nade-decompose ng mga magic device sa loob, kaya nawawala ang mabahong amoy. Namangha si Papek, gumamit ka ng light magic para dito? Hindi ka panipaniwala. Gusto ko ng 100 nito. Ibebenta ko at kikita ako ng malaki. Nag-alinlangan si Takumi. Paano ko gagawin yun mag-isa? Wala akong kasama dito sa bahay. Madali lang, sagot ni Papek. Kumuha ka ng mga katulong. Sila ang bahala sa gawaing bahay habang ikaw ang magpoproduce. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Takumi ng mensahe mula sa Adventurers Guild. Kung hindi siya makakakumpleto ng quest sa loob ng 1 buwan, matatanggal siya. Napabuntong hininga siya. Paano ko pagsasabayin ang guild quests at paggawa ng marami? Sumagot si Papek, kailangan mo ng katulong.
Dinala siya nito sa isang kumpanyang tinatawag na Mulan na nagbebenta ng mga lingkod. Habang naglalakad sila sa hardin, may isang elf na babae ang tumingin sa kanya ng may pangungutya. Umalis ka rito. Bumalik ka na lang sa pinanggalingan mo, sabi nito. Ilang sandali pa, nakilala nila si Mulan, ang pinuno ng kumpanya. Ipinaliwanag ni Papak na naghahanap si Takumi ng katulong. Mayroon kaming 100 lingkod, sabi ni Mulan. Pero may mga kondisyon. Dapat protektahan sila, bigyan ng tirahan, at pakainin. 2 uri ang meron, household servants, mga ulila na naglilinis at nagluluto, at combat servants, mga bihag sa digmaan na sinanay lumaban. Binasa ni Takumi ang kasunduan at tumango. Isa lang ang kailangan ko para sa gawaing bahay. Pero mas mabuti kung may kakayahan din sa laban. Kung ganoon, 2 ang kailangan mo, sagot ni Mulan. Tinawag niya ang isang batang babae. Ito si Maria. Tutulong siya sa gawaing bahay. Isa siyang ulila, mabait at masipag. Tiningnan siya ni Takumi. Kaya mo bang asikasuhin ang bahay ko? Mahigit 5 kwarto iyon. Sumagot si Maria. Kaya ko. Malakas ako at kaya kong gawin iyon. Basta huwag mo akong uutusan ng hindi tama. Napabuntong hininga si Mulan. Wala kaming available na combat servant ngayon. Ngunit nagsalita si Maria, paano si Sofia? Maaari siyang tumulong. Napakunot noo si Mulan. Si Sofia ay sugatan, hindi maayos ang kalagayan, at hindi angkop sa serbisyo. Ngunit sinabi ni Takumi, gusto ko siyang makita. Dinala siya sa silid ni Sofia. Nagulat siya dahil ito ang elf na nakita niya kanina sa hardin. Sinabi ni Sofia na 50 taon siyang bihag. Wala na ang kaliwa niyang tainga, walang silbi ang isang braso, at selyado ang kanyang mahika. Humiling si Takumi na makausap siya ng pribado. Ginamit niya ang appraisal at nakita niyang napakataas ng kanyang stats, ngunit pinipigilan ng isang malakas na sumpa. Kinuyom ni Takumi ang kanyang kamao. Kukunin ko siya. Kapag napabuti ko ang healing magic ko, magagamot ko siya at maaalis ang sumpa. Humarap siya kay Mulan. Ihanda ang kontrata. Ngumiti si Mulan at isinagawa ang ritual na nagbuklod kay Takumi kina Sofia at Maria. Pagbalik nila sa bahay, biglang tumalon si Cade kay Takumi at napabagsak siya. Nagulat sina Sofia at Maria at nagbanggaan, iniisip na may umatake na halimaw. Walang dapat ikatakot, sabi ni Takumi. Kaibigan ko siya. Pagkatapos, dinala niya ang bawat isa sa kani-kanilang silid. Hindi makapaniwala ang dalawa na may sarili silang kwarto. Sa paliguan, masaya si Maria. Para sa kanya, isang karangalan ng pagsilbihan si Takumi. Samantala, si Sofia ay puno ng pagdududa. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinili ni Takumi sa kabila ng kanyang kalagayan. Nang oras ng hapunan, nagulat si Maria nang makita na si Takumi mismo ang nagluto. Nainis siya. Kung ikaw ang gagawa ng lahat, ano pa ang silbi ko? Huwag mo nang ulitin ito. Ngumiti si Takumi. Ngayong gabi lang ito para salubungin kayo. Pagkatapos nito, gawin ninyo na ang gusto ninyo. Mas lalo pang nagulat si Sofia nang anyayahan sila ni Takumi na umupo sa iisang mesa kasama niya. Hindi ako komplikadong tao, sabi ni Takumi. Walang pagkakaiba ang amo at lingkod. Tapos na ang panahon ng pagkaalipin. Kalaunan, pumunta si Takumi sa kumpanya ni Papek upang kunin ang mga gamit na inihanda para sa kanya. Habang pauwi, naglakad siya sandali sa lungsod bago pumasok sa isang simbahan. Sa loob nito ay may estatwa ni Norn, ang pinunong tumawag sa kanya sa mundong ito. Tumayo si Takumi sa harap nito at yumuko bilang pasasalamat sa mga kapangyarihan at tulong na ibinigay sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita si Norn sa kanyang harapan. Huwag mong kalimutan, Takumi, sabi niya. Ang lahat ng ibinigay ko sa iyo at ang lahat ng mabubuting taong nakilala mo ay hindi nangangahulugang magiging madali ang iyong daraanan. Marami ka pang haharapin na pagsubok. Lumipat ang eksena sa kaharian ng Sidonia, kung saan ano na ang balita sa 3 bayani na ipinatawag sa ating mundo. Sumagot ang isa, sila ay nagsasanay upang pataasin ang kanilang level upang maprotektahan ang kaharian. Noong una ay takot at litong-lito sila, ngunit dahil kay Empress Elizabeth, kumalma na sila at nagsimula ng magsanay ng seryoso. Ipinakita ang 3 bayani sa training ground, pawis na pawis. Lalong nagduda si Sofia at nagpasya siyang bantayan si Takumi sa kanyang maliit na workshop. Kalaunan, nakita niya si Takumi na sinasadyang hiwain ang sarili niyang braso gamit ang kutsilyo at agad din itong pinagaling gamit ang mahika. Agad siyang pumasok. Tumaas ang level ng kanyang healing skill at dahan-dahan niya itong dinala pabalik sa kanyang kama. Doon, pinagsama niya ang healing magic at light magic upang alisin ang sumpa sa kanyang katawan. Unti-unting gumaling ang kanyang napunit na tainga. Nawala ang sumpa at unti-unting bumalik ang kanyang mahika. Kinagabihan, nagising si Sofia nang biglaan at tumakbo papunta kay Maria. Tumakas na tayo. Papatayin niya tayo.
Napatingin si Maria sa kanya nang hindi makapaniwala. Nababaliw ka na ba? Si Takumi ang pinakamabait na taong nakilala ko. Inabot niya kay Sofia ang salamin. Tingnan mo, gumaling na ang tainga mo. Inalis niya ang sumpa mo at bumalik na ang mahika mo. Nayanig si Sofia at agad na pumunta kay Takumi. Yumuko siya ng malalim. Patawarin mo ako sa pagdududa ko. Pero sabihin mo sa akin, bakit mo sinasaktan ang sarili mo sa workshop? Kalmadong tumingin si Takumi sa kanya. Sinusugatan ko ang sarili ko at pinapagaling muli upang mapataas ang skill ko. Kailangan kong maging mas malakas para maalis ang sumpa sa'yo. Napuno ng luha ang mga mata ni Sofia. Mula ngayon, ituring mo akong tapat mong lingkod. Ibibigay ko ang buhay ko para sa'yo kung kinakailangan. Kalaunan, makikita si Takumi sa aklatan, abala sa pagbabasa ng mga aklat tungkol sa alchemy upang mas mapahusay ang kanyang kakayahan. Nagulat siya nang matuklasan na mas madali pala ito kaysa sa inaakala niya dahil sa malakas na suportang mahika na ibinigay sa kanya ni Nor nung una siyang dalhin sa mundong ito. Kinabukasan, habang nag-aalmusal, ngumiti si Maria at tinukso siya. Ang itsura ninyo ni Sofia kagabi, parang prinsipe at prinsesa. Pagkatapos kumain, naging abala sina Takumi, Sofia, at Maria sa pagpapakintab ng mga palikuran na ginawa ni Takumi. Ngunit patuloy ang pagdami ng mga order kaya hindi sila mapahinga. Sa wakas, napabuntong hininga si Takumi. Tama na ang paggawa ng palikuran. Pagod na ako. Pumunta tayo sa kagubatan. Balak niyang isama si Sofia kung sakaling may makasalubong silang halimaw. Ngunit napuno ng luha ang mga mata ni Maria. Ibig mong sabihin, iiwan mo lang ako dito na parang isa sa mga palikuran mo? Isama mo rin ako. Nag-alinlangan si Takumi. Wala ka namang kakayahan sa labanan. Ngunit nang tingnan niya ang stats nito gamit ang appraisal, nakita niyang hindi naman ito mahina. May potensyal si Maria. Kumpiyansang nagsalita si Sofia. Kung maayos ang stats niya, ako na ang magsasanay sa kanya. Dinala sila ni Takumi sa kanyang workshop at nagtanong, anong uri ng sandata ang gusto ninyo? Sumagot si Sofia, gusto ko ng espada o matibay na sibat. Mahinang sabi ni Maria, may kaunti akong alam sa maliliit na sandata tulad ng kutsilyo. Agad na ginamitan ni Takumi ng light magic ang bakal at gumawa ng malalakas na sandata para sa kanila. Habang ginagawa niya ito, sinimulan ni Sofia na turuan si Maria ng mga batayang galaw sa labanan. Malaki ang konsumo nito sa kanyang mana, ngunit nasiyahan si Takumi, lalo na nang lagyan niya ng enchantment ang mga sandata upang mas lumakas pa. Gumawa rin siya ng matibay na baluti para sa kanilang protection, at binigyan sila ng mga singsing na may mana upang mas madali silang makagamit ng mahika. Matapos ang paghahanda, nagtungo silang tatlo sa Adventurers Guild upang kumuha ng kanilang unang misyon. Habang tumitingin sa quest board, may ilang mayayabang na adventurer ang lumapit at ginulo sina Sofia at Maria. Humarap si Takumi upang ipagtanggol sila kahit kinakabahan siya sa harap ng isang malaking lalaki. Umalis ka rito, bata, bago pa kita durugin, sabi nito. Sinuntok siya ng lalaki, ngunit ginamit ni Takumi ang body reinforcement at pinatigas ang kanyang katawan. Sa halip na siya ang masaktan, nabali ang braso ng lalaki. Tumahimik ang paligid hanggang sa magsalita ang guildmaster na si Gaba. Mahigpit na ipinagbabawal ang labanan sa loob ng guild. Sana'y paparusahan si Takumi, ngunit nagsalita ang isang clerk. Nakita ko ang nangyari. Ang lalaki ang unang umatake. Depensa lang ang ginawa ni Takumi. Napahanga ang lahat. Madali niyang natanggap ang atake ng isang mataas na ranggong adventurer. Sinabi ni Gaba, malinaw na malakas ka at may malaking mahika. Ngunit hindi kita agad maitaas ang ranggo. Kailangan mong patunayan ang sarili mo. Sa kanilang unang opisyal na misyon, nagtungo sina Takumi, Sofia, at Maria sa kagubatan. Doon, nakatagpo sila ng grupo ng goblins at madaling natalo ang mga ito. Pagkatapos ng laban, sinabi ni Cade na malapit na siyang mag-evolve. Agad na nagbukas si Takumi ng time gate upang makapag-evolve ito ng ligtas. Habang nagpapatuloy sila, nakakita sila ng mas malaking grupo ng goblins. Napakunot noo si Takumi. Paano natin sila tatalunin? Kalmadong sagot ni Sofia, gagamit tayo ng mahika. Walang tao dito kaya hindi natin kailangang magpigil. Ginamit nila ang mga enchanted rings at nagpakawala ng malalakas na mahika na agad naglipol sa mga kalaban. Ngunit lumitaw ang pinuno ng mga goblin at naging mas mapanganib ang sitwasyon. Kinabahan si Takumi at pilit umiwas habang papalapit ang halimaw. Sa bawat galaw, tumataas ang kanyang combat level. Sa wakas, naglakas loob siya, nagpakawala ng malakas na apoy, at tinapos ang kalaban sa isang atake. Pagod ngunit matagumpay, bumalik sila sa guild na may dalang mga magic stone. Namangha ang mga tauhan nang malaman na nolipol nila ang ganoong karaming kalaban sa loob lamang ng isang araw. Itinaas ni Gaba ang ranggo ni Takumi, Sofia, at Maria.
Samantala, natapos ang evolution ni Cade at nagbago ito sa anyong kalahating tao at kalahating gagamba. Pagbalik sa bahay, dumating si Papak na may dalang balita. Nais makipagkita ng pinuno ng Bolton kay Takumi dahil sa kanyang purification magic. Sa kanilang pagkikita, nagpasalamat ang pinuno. Dahil sa mga palikuran na ginawa mo, nabawasan ang sakit sa lungsod. Yumuko si Takumi. Hindi nagtagal, ipinakita niya ang bago niyang imbensyon, isang mahiwagang refrigerator. Pagbukas nito, lumabas ang malamig na hangin. Mapapanatili nitong sariwa ang pagkain sa mahabang panahon, paliwanag niya. Pinagsama niya ang iron, nickel, at chrome gamit ang alchemy at nilagyan ito ng artifact na may ice magic. Ibinigay niya ang mga sample kay Papak upang ibenta. Upang mapalakas pa ang kanilang kagamitan, naghanap si Takumi ng bihirang materyales. Ipinaliwanag ng clerk na si Hans na sa malayong lungsod ng pagmimina lamang ito matatagpuan at kailangan niyang maging protector ng mga panday. Tinanggap ito ni Takumi. Ngunit bago siya makaalis, tinawag siya muli ni Gaba. Kailangan namin ng Trentwood. Karamihan sa mga adventurer ay hindi ito kinokolekta. Dahil malakas ka, gusto kong ikaw ang gumawa nito habang papunta ka sa Has. May panday din na kailangan mong bantayan. Tinanggap ito ni Takumi at nagtanong kung gaano katagal ang biyahe. 1 linggo kung normal na kabayo, 4 na araw kung wild steed. Pinili niya ang mas mabilis, ngunit sinabi ni Ryle na ginagamit na ito. Sa halip na magreklamo, inanyayahan ni Takumi si Ryle sa kanyang bahay. Kalaunan, muling nakipagkita si Takumi kay Papak na humiling ng isa pang refrigerator para sa hari. Samantala, si Sofia ay nakatanaw sa bintana at halatang nag-aalala. Habang naglalakad sina Takumi at Ryle pauwi, nakaramdam si Ryle ng kakaibang presensya. Biglang lumitaw ang isang taong may maskara at sinipa siya pabagsak. Natanggal ang maskara si Sofia pala yon. Nagkamali siya ng akala. Pipigilin sana niya ito, ngunit sinabi ni Takumi, ano ang ginagawa mo, Sofia? Agad siyang humingi ng tawad nang maunawaan ang sitwasyon. Pagdating sa bahay, nagulat si Ryle nang makita si Cade sa bago nitong anyo. Nainis siya nang mapansin na napapalibutan si Takumi ng 3 babae habang siya ay walang napapansin sa kanya. Sinubukan niyang kausapin sina Sofia at Maria, ngunit mas pinili nilang manatili kay Takumi. Upang maghanda sa susunod na paglalakbay, gumawa si Takumi ng bagong sandata. Sinubukan niyang hatiin ang isang malaking armas, ngunit lumaban ito sa kanyang mahika at inubos ang kanyang mana. Matapos ang ilang ulit, nagtagumpay din siya. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Papak upang ihanda ang paglalakbay. Sinabi ni Papak na ang taong babantayan niya papuntang Horus ay naghihintay na sa loob ng karwahe. Tahimik na nakaupo sa loob ng karwahe ang panday na si Dambo, at doon nagsimula ang panibagong paglalakbay ni Takumi. Samantala, nakatanggap ang guild ng nakakabahalang balita. Mas naging mabangis at mapanganib ang mga halimaw sa kagubatan. Nag-alala ang mga tauhan, iniisip kung kakayanin ba ni Takumi ang mga evolved na halimaw na maaaring makaharap niya. Kasabay nito, nakikipagpulong si Papak sa isang mataas na opisyal. Nakarating na sa Sedonia ang balita, sabi nito. May isang taong gumagamit ng light magic at ngayon ay target na nila siya. Gusto nila siya, kahit anong mangyari. Lumipat ang eksena sa Sedonia, kung saan patuloy ang matinding pagsasanay ng mga bayani upang lumakas. Samantala, pumasok si Takumi sa kagubatan upang mangolekta ng bihirang Trentwood. Sinabi niya kay Dambo na naglagay siya ng protection na barrier upang maprotektahan ito habang lumalalim sila sa kagubatan. Tinanong ni Takumi si Sofia, paano natin malalaman ang kaibahan ng normal na puno at Trent? Sumagot siya, halos magkapareho ang itsura nila, pero kung gagamit ka ng sense magic, makikilala mo ang pagkakaiba. Nag-concentrate si Takumi at agad niyang natukoy ang isang Trent na nakatago bilang ordinaryong puno. Sumugod siya upang putulin ito, ngunit umatake ang mga ugat nito. Agad na tumulong sina Sofia at Maria, at sama-sama nilang napabagsak ang unang Trent. Ngunit kaagad na sumigaw si Sofia, napapalibutan tayo ng marami. Binalaan niya na matatagalan sila kung isa-isang lalabanan ang mga ito. Wala nang ibang pagpipilian, ginamit nila ang mga magic ring na ginawa ni Takumi. Sa isang malakas na pagsabog ng mahika, winasak nila ang maraming Trent. Habang tumitindi ang laban, mabilis na tumaas ang combat level ni Takumi. Kalaunan, hinarap niya ang leader ng mga Trent. Pinutol niya ang mga ugat nito, ngunit patuloy itong tumutubo muli. Kailangan mong tamaan ang puso nito, sigaw ni Sofia. Habang nililinis ni Sofia ang daan gamit ang kanyang mahika, tumalon si Takumi at nagpakawalan ng malakas na dobleng atake na sumunog sa core ng halimaw hanggang ito'y tuluyang bumagsak. Mula sa abo nito, gamulong ang isang kakaibang prutas. Iyan ang Miracle Apple, paliwanag ni Sofia. Kapag kinain, tataas ang level.
Sa kalaunan, nakarating sila sa Horos, kung saan ipinasa ni Takumi ang kanyang misyon sa guild, ang protektahan ng mga panday sa loob ng minahan habang kumukuha sila ng bihirang mineral. Pagpasok sa minahan, sinimulan ni Takumi ang pagmimina hanggang makakuha siya ng isang bihirang bato. Napansin ni Dambo ang isa pang vein ng mahalagang materyal. Ngunit biglang lumindol ang paligid. Nabiyak ang lupa at sumulpot ang mga halimaw. Agad na naghanda sina Sofia at Maria, ngunit bago pa sila makakilos, nagpakawala si Takumi ng malakas na light magic. Nababalot ng liwanag ang kuweba at nabulag ang mga halimaw. Sinamantala ito ni Sofia at mabilis na pinatay ang mga ito. Namangha si Dambo. Paano mo nagawa yon? Kalmadong sagot ni Takumi, simple lang. Nakatira sila sa ilalim ng lupa kaya mahina sila sa liwanag. Sinamantala ko lang iyon. Kahit nagreklamo si Maria sa haba ng oras sa minahan, nagpatuloy si Takumi hanggang sa makabalik sila sa Bolten. Doon, pumunta siya sa workshop ni Dambo at natutunan ng mga batayan ng forging at fusion. Gamit ang mga nakuhang materyales, gumawa siya ng malalakas na sandata at baluti. Para sa sarili niya, gumawa siya ng enchanted battlesuit na nagbibigay sa kanya ng napakabilis na galaw. Ngunit sa unang paggamit niya nito, nawalan siya ng kontrol at bumangga sa pader. Gumawa rin siya ng matitibay na sibat para kina Sofia at Maria upang mas lumakas sila sa labanan. Bilang pasasalamat, tumingin si Sofia sa kanya. Mula ngayon, poprotektahan kita gamit ang buhay ko. Kung may panganib, ibibigay ko ang lahat para sa iyo. Sa malayo, pinagmamasdan ni Norn ang kanyang paglago, ngunit nagdilim ang kanyang mukha nang makita ang dalawa sa ibang bayani na may dugo sa kanilang mga espada. Sa Sedonia, sinabi ni Elizabeth sa hari, handa na ang mga bayani para sa laban. Sumagot ang hari, maghanda kayo. Ipinagkakatiwala ko sa inyo ang kapalaran ng ating imperyo. Lumipat ang eksena sa kaharian ng Barcola, kung saan kabilang ang lungsod ng Bolten. Isang sugo mula sa Sedonia ang humiling na ibigay si Takumi. Gusto namin ng batang iyon, sabi nito. Ang gumagamit ng light magic na naglinis ng inyong lungsod, ngunit tumanggi ang hari ng Barcola at hindi ibinigay si Takumi. Nagalit ang sugo. Kung ganoon, babawiin namin ang lahat ng mahikiro namin mula sa inyong lupain. Samantala, kinausap ni Papak si Takumi. Sasamahan mo ako sa pakikipagkita sa hari ng Barcola. At gusto kong gumawa ka ng paliguan at refrigerator bilang regalo. Tinanggap ito ni Takumi at kinausap sina Sofia at Maria. Hinding-hindi ko matatanggihan ito. Pinrotektahan ako ng hari laban sa Sedonia. Bago sila umalis, pinagawa niya kay Papak ang mga magic stone na may dark attribute upang makagawa siya ng mga balabal na magtatago at magpoprotekta sa kanila. Habang namimili sina Maria at Sofia, napansin ni Maria na hindi tumitigil si Sofia sa pagbanggit kay Takumi. Doon niya naunawaan ang totoo, nahulog na ang loob ni Sofia kay Takumi. Sa simbahan, muling nagpakita si Norn kay Takumi. Pumunta ka na naman ng walang dala, sabi niya. Ngumiti si Takumi. Sa susunod, magdadala ako ng kahit anong gusto mo. Pero sabihin mo sa akin, ano ba ang gusto ng Sedonia sa akin? Kalmadong sagot ni Norn, pinakialaman ko ang oras at ipinatawag kita 1 taon bago sila. Nagulat si Takumi. Hindi pa sila naririto? Ilang buwan pa, sagot niya. Bakit ako ang nauna? Ngunit ngumiti lamang si Norn. Malalaman mo rin. Sa susunod, huwag kang darating ng walang dala. Pagbalik ni Takumi sa realidad, naguluhan siya ngunit sinabi sa sarili, malalaman ko rin ang lahat sa tamang panahon. Pagbalik sa bahay, natapos na niya ang paggawa ng mga balabal na magtatago sa kanilang presensya, mas mabuti sigurong gumawa na lang tayo ng sarili nating karwahe, sabi niya. Ang problema na lang ay ang kabayo. Sumagot si Maria, sa kagubatan malapit sa Bolten, may mga derek horse. Mas mabilis at mas malakas sila kaysa sa karaniwang kabayo. Kaya nagtungo sila sa kagubatan upang maghanap. Tinanong ni Takumi, talaga bang mas mabilis sila? Tumango si Sofia, walang makakatapat sa bilis at tibay nila. Iba rin ang itsura nila. May malaking sungay sa kanilang noo at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng kaliskis na parang sa buwaya. Punong-puno ng kasabikan si Cade at agad siyang naunang tumakbo upang maghanap ng isa. Biglang may lumitaw na mabangis na lobo sa harap nila. Naghanda sila sa laban, ngunit sa halip na umatake, dumaan lamang ito. Bakit hindi ito umatake? Tanong ni Sofia. Dahil sa mga balabal na suot ninyo, paliwanag ni Takumi. Itinatago nito ang presensya ninyo. Tinanggal nila ang mga balabal. Mas mabuti pang mag-training tayo para lumakas, sabi ni Takumi. Hindi nagtagal, madali nilang natalo ang isang malaking baboy ramo. Kalaunan, nakakita sila ng patay na Trent Tree. Sino ang pumatay nito? Tanong nila. Napagpasyahan ni Takumi na gamitin ito bilang materyales para sa gagawin niyang karwahe. Samantala, lumayo si Cade at natagpuan ng isang sugatang derek horse na nakahandusay sa lupa.
Lumapit siya upang tumulong, ngunit agad siyang tinangka nitong atakihin. Mabilis niya itong naiwasan. Kumalma ka. Tutulungan kita, sabi niya. Naalala niya ang panahong siya rin ay sugatang gagamba na iniligtas ni Takumi. Ngunit biglang lumitaw ang dalawang higanteng langgam sa likod niya. Kayo pala ang may gawa nito, sabi niya habang binabalot ang mga ito ng kanyang sapot. Biglang umatake ang kabayo gamit ang malakas na kidlat at napatay ang mga ito. Ngunit agad silang napalibutan ng mas maraming higanteng langgam. Mabilis na gumawa si Cade ng sapot na panangga upang protektahan sila. Darating ang amo ko. Huwag kang matakot, sigaw niya. Ngunit unti-unting kinagat ng mga langgam ang kanyang sapot. Napagod siya at nanghina. Pumasok ang takot sa kanyang isipan. Nakalimutan na niya ako. Iniwan na niya ako. Dito na ako mamamatay. Biglang lumitaw si Takumi sa kanyang tabi at marahang hinawakan siya. Pasensya na, nahuli ako. Napaiyak si Cade. Dumating ka, iniligtas mo ako. Biglang nawala ang mana mo kaya sinundan namin ang bakas mo, paliwanag ni Takumi. Tumingin si Cade sa kabayo. Tulungan mo siya. Mamamatay na siya. Lumapit si Takumi upang pagalingin ito, ngunit itinulak siya ng kabayo dahil hindi ito nagtitiwala. May paparating pang mas malalakas na halimaw, sabi ni Sofia. Kailangan na nating umalis. Agad na inilagay ni Takumi sina Cade at ang kabayo sa kanyang dimensional space, ngunit dahil sa lakas ng kabayo, mabilis na naubos ang kanyang mana at nawalan siya ng malay. Ano man ang gawin nila, hindi siya magising. Hinawakan ni Sofia ang kanyang kamay. Hindi siya gising hanggat hindi nagtitiwala ang kabayo. Gumawa ka ng sapot na panangga para kumalma ito. Kapag nagising siya, mapapagaling niya ito. Pagmulat ni Takumi, nakita niyang natutulog si Sofia sa tabi niya, hawak pa rin ang kanyang kamay. Nag-iipon siya ng lakas at inilabas sina Cade at ang kabayo. Kumalma ka, sabi ni Cade. Amo ko ito. Tulad ng pagligtas niya sa akin, ililigtas ka rin niya. Una, ginamit ni Takumi ang tamang magic upang makuha ang tiwala nito. Nang tuluyan na itong kumalma, ginamit niya ang healing magic. Nawala ang mga sugat at peklat at bumalik ang lakas nito. Ngumiti si Takumi. Simula ngayon, ang pangalan mo ay Chainleia. At sa gayon, sumama sa kanila ang makapangyarihang Derek Horse bilang bagong kasama. Samantala, sa isang kumpanya ng mga lingkod, isang batang babae na nagngangalang Rova ang nag-alok ng sarili bilang katulong. Ngunit nang tanungin siya kung marunong siya sa magic formulas, inamin niyang nag-aaral pa lamang siya. Dahil dito, hindi siya tinanggap. Nalungkot si Rova, ngunit inalo siya ng may-ari. Darating din ang taong tunay na mangangailangan sa iyo. Bumalik siya sa kanyang silid na may luha sa mata. Iniwan niya ang kanyang ina at kapatid upang maghanap ng trabaho at nangakong magpapadala ng pera. Samantala, natapos na ni Takumi ang paggawa ng mahiwagang banyo at gripo. Ngayon naman, sinimulan niyang gumawa ng sarili niyang karwahe. Humingi siya ng tulong kay Dambo upang gumawa ng bagong horseshoes para kay Chainleia. Habang papunta sa guild, narinig ni Takumi ang usapan tungkol sa isang kakaibang halimaw sa kagubatan. Ipinakita ang sketch ngunit walang nakakilala rito. Nang tanungin siya kung bakit siya naroon, sumagot siya, ipaparehistro ko ang alaga kong kabayo. Nang ipatawag niya si Chainleia, nabigla ang lahat. Ito pala ang tinutukoy na halimaw. Halos magalit ang guildmaster sa kanya. Samantala, nag-aalala sina Maria at Sofia. Hindi natin pwedeng pabayaan si Takumi na magtrabaho ng mag-isa. Baka mapahamak siya. Pagdating nila sa workshop ni Dambo, nakita nila si Takumi na pagod na pagod. Magdamag siyang nagtrabaho sa karwahe, sabi ni Dambo. Sa wakas, natapos ni Takumi ang karwahe at tinawag sina Cade at Chainleia para subukan ito. Biglang lumabas sina Maria at Sofia mula sa loob. Hindi lang ito karwahe, isa itong kumpletong bahay sa loob dahil sa spatial expansion magic ni Takumi. Habang tumatakbo si Chainleia, lalo pang tumataas ang lakas nito. Masayang sinabi ni Maria, lagyan pa natin ito ng mga magical lantern. Biglang dumating si Papek. Gusto ko rin ng ganito. Sabihin mo lang ang presyo. Pati ang gobernador ay humanga. Babayaran kita ng 100 platinum coins. Mabilis na kinwenta ni Takumi ang halaga. Nagsimula ang kanilang paglalakbay papuntang kabisera. Binalaan sila ng gobernador. Sikat ka na ngayon, Takumi. Marami ang magtatangkang targetin ka, lalo na ang Sedonia. Sa kakaibang pagkakataon, wala silang nakasalubong na halimaw dahil nalinis na nina Maria, Cade, at Chainleia ang daan. Nagreklamo ang grupo ng Lion's Fang. Wala kaming nagawa. Pagdating nila, nalaman ni Takumi na makikipagkita siya sa hari pagkalipas ng 5 araw. Habang nagpapahinga, pinagsabihan siya nina Sofia at Maria. Sobra ka nang nagpapagod. Kailangan mo ng tutulong sa'yo. Kaya pumunta si Takumi sa kumpanya ng mga lingkod. Naghahanap ako ng marunong sa mahika para tumulong sa alchemy.
Samantala, naglalakad sina Sofia at Maria sa hardin at napansin nilang nawawala si Cade. Doon nila nakita si Rova na natatakot. Tinulungan siya ni Sofia at ibinalik ang nahulog niyang aklat. Napansin niyang tungkol ito sa alchemy. Kalaunan, nakilala ni Takumi si Rova. May alam ka ba sa alchemy? Tanong niya. Nagningning ang kanyang mga mata. Oo, gustong-gusto ko yon. Ngunit nanginginig siya sa takot na muling tanggihan. Sumingit si Sofia. Yung dala niyang libro ay tungkol sa alchemy. Sinuri ito ni Takumi at naglabas ng papel na may magic formula. Alam mo ba ito? Tiningnan nito ni Rova. Magic circle para sa paggawa ng sweets. Sinubukan niya itong sagutan ngunit nabigo. Pasensya na, hindi ko kaya. Ngumiti si Takumi. Sapat na nakilala mo ito bilang magic circle. Patunay iyon ang kakayahan mo. Gagawa ako ng kontrata sa'yo. Mula ngayon, bahagi ka na ng team ko. Sa paglipas ng panahon, tuturuan kita ng lahat ng alam ko. Kahit kinakabahan, masaya si Rova habang sumusunod kay Takumi. Ipinakilala siya nito sa kanyang mga kasama, ngunit halata ang kaba niya sa presensya ng mga ito. Samantala sa Sidonia, nagngangalit sa galit ang hari. Pagbabayaran natin ang Barca dahil sa pagtanggi nilang ibigay si Takumi. Ngunit pinigilan siya ng kanyang anak. Sandali, ama. Hayaan muna nating matapos ang training ng mga summoned heroes. Kinabukasan, abala si Takumi sa paggawa ng panibagong karwahe, ngayon ay para sa hari. Pinagmamasdan siya ni Rova ng may paghanga. Bumibilis ang tibok ng puso niya habang nakikita kung paano ginagamit ni Takumi ang mga mahiwagang kasangkapan at bihirang materyales. Balang araw, magiging katulad niya rin ako, bulong niya sa sarili. Nang matapos ang karwahe, naghihintay si Takumi nang lumapit ang gobernador ng Barca. Napakaganda ng karwaheng ito. Oo, sagot ni Takumi. Ginawa ko ito para sa hari. Isang boses ang sumagot, tahimik pero makapangyarihan. Higit pa sa inaasahan ko ang kakayahan mo. Natigilan si Takumi. Ang lalaking nasa harap niya ay ang hari mismo. Hindi niya agad napagtanto hanggang sa yumuko sina Papak at ang gobernador. Nagulat siya. Ang hari mismo ang pumunta sa akin imbes na ipatawag ako sa palasyo. Ngumiti ang hari. Ayoko ng masyadong formalidad. Gusto kitang makilala ng personal, Takumi. Pagkatapos, binigyan siya ng malaking gantimpala bilang pasasalamat sa mga imbensyon niyang naglinis ng lungsod. Pagkaalis ni Takumi, naging seryoso ang hari. Lahat ng impormasyon tungkol kay Takumi ay dapat manatiling lihim. Habang sumisikat siya, lalo siyang nalalagay sa panganib. Sa panahong iyon, tuluyan nang nabili ni Takumi ang mansyon na dati niyang inuupahan mula kay Papek. Samantala, sa Sidonia, nagtagumpay ang mga especially iya sa pagnanakaw ng purification tools na ginamit ni Takumi. Malinaw na ang Church of Light ang nasa likod nito. Galit na galit sila. Nawalan sila ng kita dahil sa imbensyon ni Takumi. Nang malaman nilang nasa Bolton siya, nagsimula silang magplano ng paghihiganti. Samantala, dinala ni Takumi si Rova sa guild upang irehistro siya bilang miyembro ng kanyang party. Wala ka pa bang balak magbigay ng pangalan sa team mo? Tanong ng clerk. Yung parang Lion's Fang, sagot ni Takumi. Wala akong interes sa ganon. Gusto ko lang maging alchemist. Biglang dumating ang guild master. Kailangan mong magbigay ng pangalan. Isa na kayo sa pinakamalakas na party dito. Pagkatapos, siya mismo ang nagsanay kay Takumi. Paulit-ulit siyang pinahirapan, itinapon, binugbog, at pinagod hanggang tumibay ang kanyang katawan at isipan. Pagkatapos noon, pinilit siyang pumili ng pangalan. Dahil sa pagiging alchemist na madalas gumawa ng banyo at tubo, pabirong pinangalanan ni Takumi ang team bilang faucets o toilets. Umuwi siyang sugatan at halos hindi makatayo. Nang makita siya ni Sofia, nagalit ito ng husto at muntik ng patayin ang guildmaster. Samantala sa Sidonia, lalo pang lumakas ang mga summoned heroes hanggang sa malampasan pa ang kanilang guro. Ngunit napansin ni Akane na naging mayabang na ang dalawa sa kanila. Dahil dito, nagsimula siyang magsaliksik tungkol sa kasaysayan ng Sidonia. Sa Bolton naman, binigyan ni Takumi si Rova ng magic ring tulad ng kay Sofia at Maria. Makakatulong ito para makontrol mo ang magic mo. Gumawa rin siya ng wand mula sa Trentwood para sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa matinding training kasama ang guildmaster. Kailangan mong palakasin ang katawan mo. Marami ka pang kahinaan. Muli siyang pinilit pumili ng pangalan. Nang bumalik siya sa guild, inalok siya ng escort mission. 4 days ang biyahe. Napabuntong hininga si Takumi. Ako lang ba ang pwede? Bakit hindi Lion's Fang? Ngunit abala ang ibang grupo. Kaya tinanggap niya ang misyon papuntang Kel City na kilala sa keso. Natuwa si Takumi. Paborito niya ito sa dati niyang mundo. Sa daan, nakakita sila ng laban sa pagitan ng goblins at mga lobo. Ngunit agad itong tinapos ni Chainleia gamit ang malakas na kidlat.
Pagdating sa Kelbos, natikman ni Takumi ang keso. Ngunit hinanap pa rin niya ang kanin at isda. Sinabi ni Sofia na may kanin sa Bolten. Napangiti si Takumi. Hindi ko na kailangang bumalik sa dati kong mundo. Tinanong niya si Sofia, hindi mo ba nami-miss ang dati mong mundo? Umiling ito. Masaya na ako dito, kasama ka. Parang ibong nakawala sa hawla. Dahil dito, nagpa siya si Takumi. Papangalanan ko ang team natin, Wings. At iuugnay ko ito kay Norn. Mula ngayon, tayo ang Wings of Norn. Pagbalik nila sa Bolten, may kakaibang pakiramdam si Takumi. Biglang kumalat ang perilitic gas sa mansyon. Dalawang nakamaskarang lalaki ang sumalakay at hinuli sina Sofia at Maria. May isang umatake kay Takumi, ngunit dumating si Cade at pinigilan ito. Sinuntok ni Takumi ang kalaban at pinabagsak. Ang isa pa ay inihagis niya sa sahig. Agad niyang ginamit ang healing magic para pagalingin ang lahat. Humingi ng tawad si Sofia. Hindi ako naging maingat. Nagulat ang lahat kung bakit hindi naapektuhan si Takumi. May immunity kami sa lason, sagot niya. Dumating ang guildmaster. Kailangan itong i-report sa gobernador. May gustong pumatay sa'yo. Nalaman ni Takumi na ang mga umatake ay mula sa Church of Light sa ilalim ng Sidonia. Layunin nilang patayin siya dahil nasira niya ang kanilang negosyo. Ano ang gagawin ko? Tanong niya. Tatakas ba ako? Manatili ka sa Bolten. Poprotektahan ka namin, sagot ng gobernador. Habang pauwi, nag-alala si Takumi. Nadadamay ko sila sa panganib. Sa guild, opisyal niyang pinangalanan ng team bilang Wings of Norn. Pag-uwi, nagpa siya siyang magtayo ng malakas na barrier sa mansyon. Kinabukasan, kasama sina Sofia at Rova, inukit nila ang mga magic inscription sa metal plates. Samantala, nag-away sina Cade at Chainleia laban sa isang golem na ginawa ni Takumi, ngunit hindi pa ito kontrolado ng maayos. Matapos ang inscriptions, pinagsama-sama ni Takumi ang mga ito at inilagay sa paligid ng mansyon bilang proteksyon. Sinubukan niyang pagandahin ang golem, ngunit nabigo siya dahil kulang pa ang control magic niya. Sinabi ni Sofia, may labyrinth sa isang kagubatan. Doon may malakas na golem. Kung matatalo mo, pwede mo itong item. Agad silang pumunta roon. Pagdating nila, lumitaw ang isang napakalaking golem na may kumikislap na core sa dibdib. Kailangan mong sirain ang core, sabi ni Sofia. Ngunit umiling si Takumi. Ayokong patayin. Gusto ko itong item. Lumapit siya ng kalmado. Pinigilan niya si Sofia. Hindi ito umatake. Nararamdaman ko. Napagtanto niya na may kapangyarihan ni Norn sa loob nito. Ginamit niya ang tamang magic at nagtagumpay siya. Ngunit problema pa rin kung paano ito dadalhin. Biglang lumiit ang golem. Pagbalik sa workshop, ginawa niya ito ng armor at pinangalan ng Titan. Lalong lumakas si Titan at natuto pang magsalita. Gumawa rin si Takumi ng mas malaking armor na pwedeng isuot ni Titan. Kalaunan, tinipon niya ang lahat. Pakakawalan ko na kayo sa kontrata. Delikado na ang manatili sa tabi ko. Tahimik ang lahat. Isa-isa silang tumanggi. Ayaw nilang iwan siya. Samantala, masayang-masaya si Titan sa bago niyang anyo. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Norn. My lady, may paparating na madilim na puwersa, sabi ng kanyang katulong. Sa isang mahirap na nayon, naghihirap ang mga tao dahil sa utang na iniwan ng mga maharlika. Nais na nilang lumikas. Nang malaman ito ng pinuno ng Bolten, nangako siyang tutulong. Ngunit ang tanging lugar na mapupuntahan ay puno ng halimaw. Kaya muli nilang nilapitan si Takumi. Sa oras na iyon, naghahanda si Takumi na pasukin ang kanyang unang labyrinth bilang opisyal na party. Kasama ang mga babae, pumasok sila sa kagubatan na puno ng halimaw. Isa-isa nilang pinatay ang mga ito. Dahil sa taas ng mga puno, mahirap makakita, kaya umakyat si Cade upang mag-scout. Natalo nila ang bawat boss na hamarang sa kanila. Hanggang sa marating nila ang lagusan papunta sa pinuno ng labyrinth. Paano mga bitag ang pasilyo? Nang hindi sinasadyang ma-activate ni Takumi ang isang napakalaking bato ang Ramagasa papunta sa kanila. Takbo, sigaw nila habang sprint ng sprint hanggang sa makasingit sila sa isang gilid na lagusan at muntik ng maligtas sa kamatayan. Sa wakas, narating nila ang pinuno ng labyrinth, isang napakalaking dragon na S-rank. Nakakabigla ang tindi ng presensya nito. Agad silang naghiwa-hiwalay para lituhin ang halimaw. Sumigaw si Takumi kina Kaide at Titan, hawakan ninyo ang buntot niya. Pigilan ninyo. Buong lakas nilang pinigilan ang dragon. Habang sabay-sabay umaatake si Takumi at ang grupo gamit ang kanilang enchanted na singsing at mga sandata, umungal ang dragon sa galit at tumangging bumagsak. Sa isang malakas na hampas, tinamaan nito si Titan at itinapon palayo. Mahinang punto niya. Nasa pakpak, sigaw ni Sofia habang tinatawag si Chainleia. Inutusan ni Takumi ang kanyang kabayo. Sa isang kidlat na atake, tinamaan nito ang pakpak ng dragon. Sinamantala ni Takumi ang pagkakataon at sumugod.
Ngunit nagliyab ang katawan ng dragon, handa na itong maglabas ng isang napakalakas na fireball. Biglang may ideyang pumasok sa isip niya. Pinadaloy niya ang mana sa kanyang espada, pinakuryente ito, at diretso itong isinaksak sa bibig ng dragon. Sumabog ang fireball sa loob ng lalamunan nito, winasak ang halimaw mula sa loob. Sa wakas, bumagsak ang dragon at lumitaw ang isang kumikislap na treasure chest. Sa loob ng mga nakuha nila, natuklasan ni Takumi ang isang bihirang bato, isang materyal na kayang magbigay buhay sa napakaraming alchemical na imbensyon. Pagbalik nila, ipinatawag si Takumi ni Godwin, ang pinuno ng lungsod. Magagamit mo ba ang earth magic mo para ihanda ang lupang lilipatan ng mga refugee? Wala itong resources. Kung doon sila titira, mahihirapan sila. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Takumi. Nang dumating ang mga refugee, namangha sila sa matataas na pader na nakapalibot na sa lugar. Itinayo iyon ni Takumi gamit ang kanyang magic, isang matibay na depensa laban sa mga halimaw. Ipinaliwanag ni Takumi, ginawa ko ang pader na ito para protektahan kayo. Kumpleto na ang lugar sa lahat ng kailangan ninyo. Pati ang mga gwardya, may maayos ng tirahan. Dahil sa ganda at ayos ng lugar, nainggit ang mga taga-Bolten. May ilan pang ang nagnanais na sana masira ang sarili nilang bahay para makalipat sa lungsod na ginawa ni Takumi. Sa panahong iyon, may nakilalang babae si Sofia mula sa Nayon. Mag-isa na lang siya matapos mamatay ang kanyang asawa. Maingat siyang kinausap ni Sofia. Mahirap magsaka mag-isa. Kung may iba kang kakayahan, pwede kitang ipasok sa ibang trabaho. Kakausapin ko ang master ko para sa'yo. Sumagot ang babae na ang kanyang master ay si Takumi, ang mismong gumawa ng lungsod. Dinala siya ni Sofia kay Takumi. Ang pangalan niya ay Mani. Sinabi ni Takumi, kailangan ko na magbabantay dito. Ngunit dahil sa matinding lungkot, tumanggi si Mani. Hindi lang yon, iniwan pa niya ang lugar at naglakad papasok sa kagubatan ng mag-isa. Hindi nagtagal, may balitang nagtitipon ng mga halimaw para umatake sa lungsod. Agad isinara ang mga tarangkahan at naghanda ang lahat. Ngunit si Mani, nakakabalik lang, ay nabutang sarado na ang gate at naiwan sa labas. Nang marinig ni Takumi na nawawala siya, agad siyang kumilos. Sa kagubatan, 2 lobo ang papalapit kay Mani. Sa huling sandali, dumating si Takumi, hinayla siya palayo, at pinabagsak ang mga halimaw sa isang mabilis na atake ng kanyang palakol. Napakawalang ingat mo, sabi niya. Hindi ba sinabi kong manatili ka rito? Napatingin si Mani sa kanya, puno ng paghanga. Para sa kanya, si Takumi ang tunay na bayani na hinahanap niya. Luhaan siyang humingi ng tawad. Samantala, sa kaharian ng Sidonia, nagulantang ang korte. Kumalat ang balita tungkol sa bagong lungsod na may matibay na depensa malapit sa hangganan ng Barca. Nang malaman ng hari na mula ito sa Bolten, agad siyang naghinala kay Takumi. Sa galit ng hari, pinakalma siya ng prinsesa. Huwag mag-alala, ama. Malapit nang matapos ang summoning ritual. Biglang kumalat ang napakalakas na mana sa buong mundo. Nararamdaman ito kahit ni Takumi at ng kanyang mga kasama. Naalala niya ang sinabi ni Norn na una siyang ipinatawag ng 1 taon. Napagtanto niyang lumipas na ang 1 buong taon mula nang dumating siya sa mundong ito. Sa Sidonia, tinanggap ni Elizabeth ang mga bagong bayani. Habang pinagmamasdan sila ni Norn mula sa malayo, halatang nag-aalala siya. Napakabilis nilang umabot sa rank 8, sabi ng kanyang lingkod. Ramdam ni Norn na may paparating na malaking sakuna. Nakangiting sinabi ni Elizabeth sa mga bayani, handa na kayo. Panahon na para ipakita sa mundo ang lakas ninyo. Pan ng kumpiyansa ang mga bayani. Nang tanungin si Aani kung sasama siya, ngumiti siya at pumayag kahit may alinlangan sa loob niya. Samantala, sa lungsod na ginawa ni Takumi, masigla ang pamumuhay. Nagtatrabaho ang mga tao bilang panday, manggagawa, at magsasaka. Nakangiti si Takumi habang pinagmamasdan ang kanilang pag-unlad. Sa kagubatan, patuloy ang pagsasanay ni Sofia. Doon napansin ni Kaide ang isang kakaibang halimaw, isang anyong butiki na hindi dapat naroon. Sinubukan nilang unawain ang dahilan. Ang tanging paliwanag ay ang kakaibang mana na naramdaman nila 3 buwan na ang nakalipas. Kinuyam ni Takumi ang kanyang kamao. Totoo ang sinabi ni Norn, may kinalaman ito sa pagdating ng mga bayani. Kinabahan siya sa kung ano ang balak ng mga ito. Kinagabihan, dumating ang isang royal guard. May balita, may mga bayani nang lumitaw sa Sidonia. Tahimik na tumango si Takumi. Alam na niya iyon. Habang nakahiga, hindi siya makatulog. Sana mabuti ang layunin nila, bulong niya sa sarili. Sa Sidonia, iniutos ng hari sa mga bayani na ipakita ang lakas ng kanilang kaharian. Samantala, sa guild, ipinaliwanag ni Hans ang misyon kay Takumi, isang delivery na partikular na hiniling ni Papek para sa grupong Wings of Norn. Habang naghahanda si Takumi, maraming gustong sumama, lalo na si Mani.
Ngunit nag-alinlangan siya para sa kaligtasan nito. Sa huli, sinabi niyang kailangan muna silang irehistro sa guild. Sa kabilang panig, hindi komportable ang biyahe ng mga bayani. Naiinis sila sa alog ng karwahe at pinag-uusapan pa ang pagkuha ng mas magandang sasakyan. Napunta rin ang usapan sa mga elf na alipin sa barka. Ipinakita ni Akira at Yamato ang kakaibang interes sa mga elf, balak silang hulihin at gawing personal na tagapaglingkod. Tahimik na nakikinig si Akane, ngunit ramdam niya ang panganib sa kanilang iniisip. Pagdating ni Takumi sa guild para irehistro sina Mani at Rova, biglang nagkaroon ng kaguluhan. Naroon sina Akira at Yamato, at halatang masama ang balak. Sinuntok ni Akira ang isang miyembro ng guild na nagtangkang pumihil sa kanila. Walang makakatalo sa amin dito, yabang nila. Sumunod kayo kung ayaw ninyo ng gulo. Napatingin sila kina Sofia at Mani at agad silang nagpakita ng interes. Inutusan nila si Takumi na ibigay ang dalawa, ngunit mariin siyang tumanggi. Hindi sila binibenta. Umalis kayo dito. Ayokong magkaroon ng gulo. Nagalit ang dalawa. Sumugod si Akira gamit ang espada, ngunit iniwasan iyon ni Takumi at winasak ang sandata gamit ang disassembly magic. Sumunod si Yamato, ngunit nahuli ni Takumi ang kanyang braso at ibinagsak siya sa sahig gamit ang isang teknik. Nagulat si Akane sa lakas ni Takumi. Hindi makapaniwala si Akira na nasira ang kanyang tinatawag na banal na espada. Nagngit-ngit sa galit ang dalawa. Kami ang mga summoned heroes ng Sidonia. Hindi mananatiling walang kaparusahan ang ginawa ninyo. Pagkalabas ng dalawa, agad lumapit si Akane kay Takumi at humingi ng paumanhin. Nagpakilala siya, pero agad niyang napansin na may kakaiba kay Takumi, hindi siya mukhang taga-mundong ito. Mabilis siyang pinatahimik ni Takumi. Mamaya na tayo mag-usap, sabi niya habang ibinibigay ang address ng kanyang tirahan. Kinagabihan, palihim na tumakas si Akane at ang kanyang kasambahay mula sa kanilang mga bantay at nagtungo sa lugar na ibinigay ni Takumi. Hinarang ni Sofia ang mga gwardya, pinabagsak ang mga ito, at ligtas na dinala sina Akane kay Takumi. Nang makaupo na si Akane sa harap ni Takumi, sinabi niya, sinasabi ng revelation skill ko na hindi ka taga-mundong ito. Diretso siyang tiningnan ni Takumi. Oo, katulad mo rin ako. Isa rin akong summoned. Nagulat ang lahat ng naroon. Ngayon lang nila nalaman na si Takumi ay katulad din ng mga bayani ng Sidonia. Nagpatuloy si Takumi, sasabihin ko ang lahat pero hindi ninyo ito dapat ipagsabi kahit kanino. Doon nila nalaman ang katotohanan, si Norn, ang maalamat na pinuno, ang tumawag kay Takumi sa mundong ito. Kahit kilala siya bilang isang alamat, wala pang nakakita sa kanya. Lahat ng kapangyarihan ni Takumi ay galing sa kanya. Ipinaliwanag pa niya, dinala ako ni Norn dito para pigilan ang sakunang balak pakawalan ng imperyo ng Sidonia. Tahimik na nagsalita si Akane. Nagpaplano sina Akira at Yamato na magsimula ng digmaan laban sa mga kalapit na lungsod. Umiling si Takumi. Hindi pa sila sapat ang lakas para gawin iyon mag-isa. Sumagot si Akane, noong una, mababait sila. Pero sigurado akong may inilagay sa pagkain nila, isang bagay na nagbago sa ugali nila. Lagi kong nililinis ang pagkain ko gamit ang purification at holy magic, kaya hindi ako naapektuhan. Lumapit siya kay Takumi. Pakiusap, protektahan mo kami ng kasambahay ko. Gagawin ko ang kahit ano kapalit nito. Dahil sa kabaitan niya, pumayag si Takumi. Di nagtagal, pinakiusapan ni Akane ang kanyang kasambahay na si Lulo na umalis para hindi siya madamay. Ngunit ginamit ni Takumi ang kanyang magic para pakawalan si Lulo sa kontrata nito. Sa halip na umalis, kumapit si Lulo kay Akane. Gusto kong manatili sa tabi mo habang buhay dahil mahal kita. Habang kumakain si Akane kasama sila, napatitig siya sa pagkain. Pareho ito ng pagkain sa Japan sa dati nating mundo. Pagbalik sa lungsod na itinayo ni Takumi, napansin ng isang bantay na maraming halimaw ang nagtitipon para umatake. Tinipon ni Takumi ang mga kasama niya. Hindi na natin kailangan ng kontrata sa pagitan natin. Nagulat ang mga babae, akala nila iiwan na sila. Ngunit umiling si Takumi. Hindi ko kayo iiwan. Gusto ko lang alisin ang kontrata dahil gusto ko kayong manatili bilang mga kaibigan, hindi bilang mga lingkod. Nang mawala ang mga kontrata, napuno ng saya ang kanilang mga mukha. Biglang may dumating na mensahe, kailangang pumunta agad si Takumi sa guild. Pagdating doon, nalaman niyang inaatake na ang lungsod na itinayo niya. 3 grupo lang ang available, ang Wings of Norn, Lion's Fang, at ang all-female group na Crimson Rose. Agad niyang tinipon ang kanyang grupo at iniwan sina Akane sa pangangalaga ni Titan. Bago umalis, gumawa siya ng mga espesyal na espada mula sa mga rare magic stones at ibinigay ang isa kay Sofia. Habang papunta sila, sinubukan niyang pakalmayan ang lahat. Matataas ang pader. Hindi dapat makakaakyat ang mga halimaw. Ngunit biglang dumating ang mga lumilipad na halimaw mula sa itaas.
Agad silang bumaba mula sa karwahe at nakipaglaban ng walang tigil. Pagdating nila, agad binuksan ng gate para sa kanila. Buong gabi silang lumaban hanggang sumikat ang araw. Nagdiwang ang mga tao, dumating si Takumi sa tamang oras. Agad niyang ginamo ang mga sugatan, ngunit biglang umatras ang mga halimaw. Nagtaka ang lahat, parang may kumokontrol sa kanila. Ipinaliwanag ng isang bantay na paulit-ulit itong nangyayari, aatake ang mga halimaw tapos biglang uurong. Napakunot ang noo ni Takumi. Iisa lang ang paliwanag, may leader na kumokontrol sa kanila mula sa kagubatan. At nagsimula ang lahat, 3 buwan na ang nakalipas, kasabay ng pagdating ng mga bayani. Sinabi ng leader ng Crimson Rose, hindi magiging madali ang laban na ito. Samantala sa Sodonya, ngumiti ang hari nang marinig ang kaguluhan. Ito na ang pagkakataon natin. Dagdag ng prinsesa, habang abala ang barka sa mga halimaw, dapat nating salakayin ang mga kalapit na nayon. At ipinadala nila ang mga summoned heroes para wasakin ang mga ito. Sa lungsod, patuloy na ginamo ni Takumi ang lahat. Pagkatapos, nagpasya siyang pasukin ng kagubatan para hanapin ang leader ng mga halimaw. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng mga halimaw at nagsimula ang matinding labanan. Biglang umatras ang mga ito, at isang malakas na ungol ang umalingaw-ngaw. Lumabas ang isang napakalaking halimaw na parang butiki, ang tunay na leader. Habang kinakain nito ang ibang halimaw, lalo itong lumalaki. Inatake nito si Sofia gamit ang lason. Nakaiwas siya, pero tinamaan ng buntot at napalipad. Sa huling sandali, iniligtas siya ni Takumi. Ngunit bumalik si Sofia sa laban. Kahit anong atake niya, walang epekto. Tinamaan siya ng lason at bumagsak. Sumugod ang iba para iligtas siya. Nagliyab sa galit si Takumi. Pinagsama niya ang kapangyarihan niya at ni Sofia, at sa isang malakas na pag-atake, pinutol niya ang pakpak ng halimaw at hinati ito sa 2. Agad niyang ginamo si Sofia, ngunit naubos ang kanyang mana at nawalan siya ng malay. Dinala siya pabalik, at nang magising siya, napuno ng ginhawa ang lahat. Samantala, sina Akira at Yamato ay nagmasakar ng isang buong nayon malapit sa Barcola. Sa ilalim ng gabi, inamin ni Takumi ang kanyang nararamdaman kay Sofia. Namula siya at sumagot, gusto kong manatili sa tabi mo habang buhay. Kinabukasan, kinausap nila ang Lord ng Barcola. Hiniling ni Takumi na manatili si Akane sa kanila para sa kaligtasan nito, at pumayag ang Lord. Ngunit ibinalita rin niya ang masamang balita, pinatay ni Akira at Yamato ang isang buong nayon. Napayuko si Akane sa lungkot. Di nagtagal, muling tinawag si Takumi ni Norn. Alam ko na kung bakit mo ako dinala rito, sabi niya. Para pigilan ang kapahamakan na dala ng mga bayani. At ipapangako ko, ipoprotekta ko ang mundong ito. Inabot niya rin ang bag ng matatamis na ipinangako niya. Bahagyang ngumiti si Norn. Ipakita mo sa akin, bayani, kung paano mo haharapin ang darating na dilim. At dito nagtatapos ang unang season ng kwento ni Takumi.